directing your attention to the word of the Lord sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 7. Amen. 2 Corinthians chapter number 4, verse 7. At isa din palang i-upgrade natin mga kapatid yung ating upstream ng ating medyo kung gagamit tayo ng equipments mga kapatid, kung magamit tayo ng OBS, medyo bumabagal yung ating upstream ng ating internet. So, kailangan natin mag-upgrade ng ating downstream, no problem sa ating downstream. But yung upstream natin, uploading video, kailangan natin i-upgrade. Lakihan natin yung bandwidth, mga kapatid. So, 2 Corinthians chapter 4, verse number 7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We have this treasure. Ang magsabing treasure. Meron tayong kayamanan na nilagay sa earthly vessel, and that's you and me. Earthly vessel. One more verse before we pray. For I say, sa Romans chapter number 12, verse 3, aklat ng sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Huwag daw tayong mag-isip ng mas mataas kaysa nararapat natin isipin. Pinakita ng ating Panginoon na pride comes from the thoughts. Before siya mag-manifest, mga kapatid, mag-umpisa sa kaisipan. Kaya, in-advise na ng Panginoon through the letter of Paul, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. Magkaroon tayo ng kaisipan, mga kapatid, na though He is God, revealed as man, ngunit hindi niya inisip, mga kapatid. He walked among us, nagpakumbaba, naging masunurin, maging hanggang sa kamatayan, at dahil doon, mga kapatid, He is victorious. So the way to be victorious is to remain humble in the sight of God. Hallelujah. Ano bang gagawin ng Panginoon? Ano bang pagpapalang gagawin? Sino naniwala dito mga kapatid na maraming pagpapalang gagawin ng Panginoon sa atin? Stay humble. Stay in submission to the Word of God. Before we pray, I'd like to just impart this message, trusting God that He can use you. Marami kasi mga kapatid na alam nilang pwedeng gagamit ng Panginoon, pero pagdating na sa sarili, mga kapatid, Panginoon, para sa iba lang siguro yan. Yes, God can use anybody, but not me. Trusting God, tayo magtiwala sa Panginoon na pwede tayong gamitin lahat, mga kapatid, para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Father, we thank you. We honor you, Lord Jesus. Ang bawat isa na narito ngayon, Panginoon, ay meron kang plano at meron kang gagawin, Panginoon. We claim, aming inaangkin o Diyos, na meron kang hinanda ngayon sa aming kaligitnaan, Panginoon. Let the ministry of the Spirit of God, I pray right now, let the move of the Spirit of God. Kung sino mang nangailangan ng kagalingan, let healing flow. Kung sino mang nangailangan, Panginoon, ng direction right now, I pray for direction from the Spirit of God. As your word is preached by your servant right now, God, let there be revelation, let there be enlightenment from the Spirit of God. Cause us, Lord, to have a divine encounter right here. Hallelujah. We will never be the same again, Panginoon. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Put your Bibles down. Would you clap your hands to the Lord? Hallelujah. And shout unto God with a voice of triumph. Come on, just worship Him. Give Him praise. Give Him all the glory and honor. Hallelujah. He is worthy. Kaya dapat ang ating Panginoon, mga kapatid, He is worthy to be praised.
amen, amen. Pwede tayong makaupo mga kapatid. Trusting God that He can use me. He can use you. Amen. Next ko pong dalhin ang inyong attention mga kapatid sa mga taong ginamit ng Panginoon. Hindi po perfect na matinawag ng ating Panginoon. Hindi po dahil qualified. May mga panahon mga kapatid, tatawagin ng Diyos ang mga unqualified upang i-qualify ng Panginoon. Listen to this. Sino si Moses? Si Moses mga kapatid, marami siyang reason. Panginoon, hindi ako marunong. Panginoon, hindi ako magaling magsalita. But meron akong nabasa mga kapatid na, tinitingnan talaga ng Panginoon ang humility more than talent. Maraming mga taong talented, ngunit hindi marunong magpakumbaba. It is displayed in the life sa panahon ni Moses. Mayroong pangalan mga kapatid, if you remember, Korah. Si Korah mga kapatid, napakagaling magsalita. He can sway the leaders. May mga ganong tao mga kapatid. No? Ang galing. So nahikayat niya mga kapatid ang 200 plus leaders ng Israel. But, ang end mga kapatid, they end up in destruction. Binigyan sila ng judgment ng Panginoon. Hindi magaling magsalita si Moses, but he led the millions of Israelites to the promised land. So mas after ang ating Panginoon kung marunong tayong magpakumbaba sa kanyang harapan. Humble yourself. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. I will forgive their sin and I will heal their land. Kahit ang kagalingan mga kapatid, even healing can be a byproduct of humility. In that scripture, 2 Corinthians chapter 7 verse 14, may mga kagalingan ibigay ng Panginoon kung isang tao ay magpakumbaba sa Panginoon. Sino si Naaman mga kapatid? He's the captain of the host of Syrians mga kapatid. Pupunta siya doon sa Israel dahil mayroong propeta ng Diyos na ginagamit, powerful, Elisha by name. May nakapagsabi sa kanya yung kanyang servant, there is a prophet in Israel. Pumunta siya doon mga kapatid, dala-dala, may mga ginto. Of course, mayaman siya, may ginto, may pila mga kapatid. Present. Pagdating niya doon sa bahay, ang sabi ng Bible mga kapatid, hindi man lumabas si Elisha, ang lumabas yung kanyang servant na si Gehazi. At ang sabi niya, sabi po ng propeta, pupunta ka raw sa Jordan River, lumubog ka ng 7 beses. So may time mga kapatid na i-break ng Diyos ang ating expectation. Oo. Alam niyo kung bakit? May mga panahon nag-break tayo, mga kapatid, nag-break tayo sa Panginoon, nasa isip na natin kung paano sagutin ng Diyos. Yawon, somebody. Parang meron na tayo nag-pray tayo, Panginoon, tapos nagpilipit sila out at ganito ang gawin ng ating Panginoon. Woo! Hallelujah! Excited ako, Panginoon. Hallelujah! Bigyan mo ako ng sasakyan, Panginoon. Tapos may magbigay sa akin. Minsan, i-break ng Panginoon yung ating expectation. That's what happened to Naaman. Dahil ang akala ni Naaman, mga kapatid, lalabas si Elisha at i-wave ang kanyang kamay at sabihin ni Elisha, okay, pinagaling ka na ng Diyos. Yun ang kanyang expectation. Pagdating niya doon, ang lumabas ang kanyang servant na si Gehazi, mga kapatid. Ang sabi, pumunta ka raw sa Jordan, lumubog ka raw ng 7 beses. Ha? Sabi niya, Jordan? Di ba mayroong Abana, mayroong Parpar na doon maraming turista dahil malinis? Maraming naliligo, maraming pupunta doon. Lalo na ngayon, summer mga kapatid. Meron sa ating plano, no? Pero dahil sa lockdown, next time na lang yung ating outing mga kapatid. May Parpar, mayroong Abana, napakagandang mga ilog. Maraming pupunta doon, napakalinis pa doon. Bakit sa Jordan ba? Marumi.
seldom na ang Jordan River mag-clear ang water. It's always parang Pampanga River. Parang Pampanga River. Ang Jordan River, mga kapatid, ganun. Palagi halos mga kapatid, seldom na magkaroon ng clear water. Bakit sa Jordan River? Dismayado si Naaman, mga kapatid, sa let's go home! Tara! Ilang araw tayo naglalakbay. Tapos yun lang pala. Jordan River. Buti na lang, mas maganda talaga makinig tayo kahit sa mga subordinates, mga kapatid. Dahil ang sabi ng isang sundalo, Kapitan, kung yan ay sinabi ng lingkod ng Diyos, bakit hindi mo subukan? Siguro sinabi niya, malayo na rin ang nilakad natin eh. Mas uuwi ba tayong luhaan? Walang nangyari? Why not? You try. Wala naman siguro mawala sa'yo. Here we go, mga kapatid. What a senaryo, mga kapatid, no? Na nandun siya, kapitan, marami siyang mga sundalo kasama pa rin, lulubog siya sa tubig mag-isa. Titingnan siya, mga kapatid. Tapos, isa, dalawa. Di ba parang ano nangyari sa ating kapitan? Siguro yung iba, hindi lang nagpakita dahil kapitan din rin. Tinitingnan siya, mga kapatid. And we know the story. It's humiliating, but it's obedience. Alam niyo ba, mga kapatid, minsan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay parang humiliating. Parang inaalis lang sa paningin ng iba. Ano nangyari sa kanila? Wala sa tamang kaisipan. You know what? Ang scripture, ang salita ng ating Panginoon, it does not require reasoning. It just needs submission, mga kapatid, and then obedience to the Word of God. In fact, ang worship is obedience. Akala natin ang worship is Sunday? No. Akala natin ang worship, mga kapatid, is lifting our hands. It's just part. But the most description, mga kapatid, ang pinaka-core ng description ng worship is obedience. Hindi lang Sunday, mga kapatid, it is pagsunod. Hallelujah. So, sumunod, mga kapatid, si Naaman. 1, 2, 3. Sabi ng Bible, mga kapatid, it's a double miracle. Dahil hindi lang gumaling si Naaman, kundi ang kanyang balat, gumaling na parang bata. Whenever God does something, mga kapatid, hindi lang yun. Meron pa siyang kakaibang gagawin, no? Gumaling ang kanyang balat. Ang sabi ng Bible, ang kanyang balat, mga kapatid, ay parang naging balat ng bata. Wow, baby skin, yun ang dream ng mga, lalo na yung mga, kaya yung iba bumibili, mga kapatid, kahit anong nilalagay. Anti-aging, no? Nag-take ng kahit ano-ano. Yun lalo sa ating panahon ngayon, mga kapatid, no? No? Kahit anong nilalagay. Chinchanso, meron pa ba yan ngayon? Ano, kahit ano. Oh my. Gusto ng tao, mga kapatid, na maging looking young. Kung maaari pa lang, mga kapatid, daw, pigilan ang bilang ng mga taon. Kaya ganun talagang katotohanan, mga kapatid. Lilipas ang kapanahonan, mga kapatid. We grow old. But si Naaman, dahil siya'y sumunod sa instruction ng ating Panginoon, hindi lang pinagaling ang kanyang may karamdamang balat, kundi naging parang balat ng bata, mga kapatid. Pero yan, no? Ano ba yung mga in-inject ngayon, mga kapatid, na parang maging mukhang bata yung andaw? Gulo ka tayo, may mahal ba? Mahal, no? But is there anything too hard for the Lord? Nothing is too hard for the Lord. Walang bagay na mahirap sa Diyos. So, Naaman was healed, mga kapatid, because he obeyed the Word of God. So, maraming beses, mga kapatid, na humility mag-produce ng healing. Kahit nga sa relationship, pag mayroong kunting alitan, ang pinakaunang gawin upang ma-heal, na kapatid, is kung merong magpakumbaba.
And that's the reason why na sinabi ng 2 Corinthians 7:14, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Maraming karamdaman, mga kapatid, na sa ating paligid or inside, emotional, maybe physical, or spiritual, mga kapatid, sickness. Hindi lang physical, mga kapatid, ang karamdaman. May mga emotional disease. Ang word na disease, galing daw sa dalawang salita, dis-ease. Nawala yung ease, mga kapatid. Maraming pagalingin ng Diyos kapag tayo magpakumbaba sa Kanya. And that's true. Dahil ang nature ng Holy Spirit is like water. Pag nagbuhos ka ng tubig, mga kapatid, hahanapin talaga ng tubig yung pinakamababa na bahagi. Diba? Pag nabuhos ang tubig sa sahig, mga kapatid, mag-flow siya doon sa mababa. And that's, the Spirit of God is likened unto water. Dadaanan ng Espiritu ng Panginoon yung mababang bahagi, yung marunong magpakumbaba, mga kapatid. Blessed is the man that trusted in the Lord. For he, oh come on, hallelujah. Para siyang puno na nakatanim sa siping ng ilog. So yung nagtitiwala sa Panginoon, ang totoong nagtitiwala sa Panginoon ay handang magpakumbaba. At since marunong siya magpakumbaba, itatanim siya ng Panginoon sa gilid ng ilog, mga kapatid, na hindi siya basta-basta makakaramdam ng init ng panahon. Minsan pa natin palakpakan natin Panginoon buhay natin. Mga tinawag ng Panginoon ay mga imperfect people that they learn how to humble themselves before God. Hindi sila, mga kapatid, mga superhuman. Moses, sino si David? Si David, mga kapatid, shepherd boy. At nung siya naging hari, marami rin siya nagawa, mga kapatid. But God used him when he learned how to humble himself before God. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O God, and take not your Holy Spirit from me. Ginamit siya ng Panginoon. Because he submitted himself before God. John Mark! Sino si John Mark? Si John Mark, mga kapatid. John Mark, nakasama ni Paul. Sino si John Mark, mga kapatid? Nireject siya ni Paul. Hindi ka na mapakinabangan si John Mark. Iwanan ko yan. In the end, mga kapatid, sinulatan si John Mark. Sumulat si John Mark kay Timothy. Asan ni Paul, mga kapatid, kay Timothy? Dalhin mo si John Mark dahil mapakinabangan siya. Nagkamali din pati si Apostol Pablo, mga kapatid, sa unang tingin niya si John Mark, puro laro lang to eh. Palaro-laro lang. Hindi naman ganyan si John Mark eh. Yan. Hindi siya, so iniwan ni Paul. Di yan, mga kapatid, nagbago si John Mark. Very useful. Sinulatan ni Paul si Timothy. Mga kapatid. And then, sino si Timothy, mga kapatid? May ulcer. Sakitin. Palaging sumasakit yung tiyan ni Timothy. Kaya nga yung mga manginginom na naglilingkod, mga kapatid, ginawag-gawag nilang reason ang sulat ni Paul kay Timothy na iinom ka ng kunting alak. Gamot sa iyong karamdaman. Hindi niya alam, mga kapatid, ang reason kung bakit sinulatan ni Paul si Timothy, hindi yung alak, mga kapatid, na alcoholic. Hindi si wine in the Bible, yun yung pure grapes extracted, mga kapatid. Dahil pag nag-harvest sila ng grapes, inipiga nila, mayroon silang mga wine press ang tao. So, para maging safe, so dun sa lugar na yon, hindi kasi safe din yung tubig na yun, mga kapatid, sa paligid. So, in-advise siya ni Paul, mga kapatid, na iinom ng instead na tubig dun sa lugar na yon, yung pure na juice ng grapes, mga kapatid. Pero siyang karamdaman, ginamit ng Panginoon. Sino si Jacob? I can name many people. Sino si Jacob, mga kapatid? He was a liar. Deceiver. Kaya ang kanyang pangalan Jacob eh. Jacob means deceiver.
manlilin lang. Nilin lang niya, mga kapatid. But, mayroong kakaibang nakita ang Diyos kay Jacob. At yun ay ginawa siyang Israel. At siyang ama ng bansang Israel. You see, anybody, kapag marunong sumunod at magpakumbaba sa Diyos, God can use anybody. May mga nagsabi, mga kapatid, na mahirap iligtas, mga kapatid, ang mayayaman. I guess it's a condition of the heart. To be rich is a condition of the heart. How hard it is, sabi ng Panginoon, how hard it is for those people who trusted in their riches. Yung mga umasa sa Panginoon. Pero alam niyo ba, mga kapatid, si Abraham very rich in silver and in gold. So kahit payamanin tayo ng ating Panginoon, kung tama pa rin ang ating puso, mga kapatid, there's nothing wrong with being rich. Sabi ng Bible, silver and gold is mine, saith the Lord. We just need a mental revolution, mga kapatid. Kailangan tayo magkaroon ng mental revolution. Sino sa Solomon? Si Solomon very rich. Ang lahat masabing very rich. Hindi lang basta rich, mga kapatid. Wala na siyang mapaglagyan sa kanyang kayamanan. Of course, ang end part ni Solomon, tragic, mga kapatid. Dahil, yun nga. But, ginamit siya ng Panginoon, sumulat siya ng mga aklat. Binigyan tayo ng advice. Masabi niya, huwag kayong umasa sa mga ginto at pila. Kaya nga, naisulat niya mga Proverbs, mga kapatid, at saka Ecclesiastes. Ecclesiastes is the last book na sinulat ni Solomon. No? Let us hear, ang sabi ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. Let us fear God and obey His commandment, for this is the whole duty of man. So, in-advise tayo, mga kapatid, ng pinakamayaman. Kayaman naman. Sino ba ngayon na alam natin na mayroong upuan na ginto? Wala, no? Wala na balita, no? Na yung upuan ng isang mayaman ngayon, mga kapatid, ang kanyang upuan ginto. Wala. Si Solomon, mga kapatid, ang kanyang upuan overlaid with gold. Kanyang mga pinggan, mga kapatid, totoo, literal talaga. Kumakain sa mga kapatid. Hindi lang gold-plated gold. At sobrang dami ng ginto niya, mga kapatid, gumawa siya ng mga shield. Life-size shield, 200 pieces, dinisplay niya. Kaya naging sentro ng tourism ang Jerusalem sa panahon niya. Wow! Maraming mga turista, mga kapatid, lalong yumaman. Of course, meron ng tourism noon may bayad. Very rich. Pero ang sabi ni Solomon, everything is vanity. Ang lahat ay walang kabuluhan. Kala natin, mga kapatid, masayang-masaya na tayo kapag meron tayong bagong sasakyan. Well, it's true, but it's passing. Akala natin, pag nakapasok tayo sa mga 5-star hotel, mga kapatid, masayang-masaya ka na, it's just for a moment, pagkatapos lilipas lang yun. Yan ang sabi ni Solomon. Everything is vanity. Para siyang usok na nandyan, ngunit maya-maya nawawala. Ang tanging manatili, mga kapatid, ay ang kagalakan natin sa Panginoon. If you know your purpose, if you have relationship with God, itaas natin ang ating mga kamay. I feel the power of God. God is speaking to somebody right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name. It's all right to have a dream. It's all right to have a dream, mga kapatid. Anything panaginip, meron tayong gustong abutin, mga kapatid, pero huwag nating iwanan. Kailangan kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sino si Pedro, mga kapatid? Peter.
Dininahin niya ang Panginoon. Ha? Nangako siya sa Panginoon, and then maya-maya, nakalimot. May mga taong gano'n, mangako sa Panginoon, maya-maya, nakalimot. It's just moment, mga kapatid na. Hindi yan ilang araw, kundi moments lang. Nandun sa Panginoon. Yun namang bubuli sa Panginoon, over my dead body. Maya-maya, hinuli ng Panginoon, takbo na sila. So we have examples, mga kapatid, in the Bible. Men who are not perfect. And yet, God, inaabot sila ng Panginoon, ginamit ng ating Panginoon upang malaman natin, mga kapatid, through our, I don't know how, I don't know why, that this God of the universe, hallelujah, ay mas pinipilit niyang gumagamit, mga kapatid, ng mga imperfect vessels. He is more glorified and He is more magnified. Mas nataas ang kanyang pangalan, mga kapatid. Kapag ang imperfect vessel ay ginagamit niya, mga kapatid, the more the base things are used in the kingdom of God, the more glory can be given to the one and only true. Sino si Pablo, mga kapatid? Siya ang unang membro ng ISIS. Mamamatay tao. Yes, I know. Sino si anong trabaho ni Pablo nung tinawag sa ng Panginoon, hinuhuli niya mga Kristiyano, tinutugis, mga kapatid, pinapatay. Siya ang nagbigay approval upang patayin si Esteban. Kill that person. Nandun sa kanya ang hinagis mga, it's a witness na lahat ng charge kay Esteban, kung sino nag-utos. Yung mga covering, hinagis nila doon kay Paul. That means, I'll take the charge. Do it! Pinatay si Esteban, the first martyr, mga kapatid, in the book of Acts. That means, first murderer, mga kapatid, ng Christian, si Paul. One time on the road to Damascus, mga kapatid, sinalubong siya ng ating Panginoon. So don't tell me kung meron tayong mga negative, mga kapatid, kung meron tayong imperfection, na hindi na yan ang kinukonsider niya ng Panginoon at hindi na tayo pwedeng gamitin ng ating Panginoon. No, no, no. As long as marunong tayong magpakumbaba sa ating Panginoon, God can use you. God can use anybody if you learn to submit before God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. A lot of Bible characters, mga kapatid. Sino si Naomi? Si Naomi, mga kapatid, a widow from Jerusalem. Pumalis sa Jerusalem dahil, alam niyo man, ang tao, mga kapatid, gusto natin ng greener pasture, right? Or nag-abroad. Sa ating term ngayon, si Naomi nag-abroad kasama ang kanyang pamilya. Kakaiba yung kanyang pag-abroad. Kasi noong unang panahon, mga kapatid, kung ibang bansa na, mga kapatid, ibang bayan, para malayo na rin, maglakad ka lang eh. Pumunta silang Moab kasama ang kanyang dalawang anak at ang kanyang asawa. Pagdating doon, mga kapatid, expectation, gaganda ang aming buhay. Hindi naman talaga eh. Pero ano nangyari doon sa Moab? Namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang dalawang anak na lalaki. What a tragedy. And here comes Naomi. Ang ibig sabihin sa kanyang pangalang Naomi, sweet. This time, ang sabi niya, huwag niyo na akong tawagin Naomi, tawagin niyo akong Mara. Mara means bitter. Kaya merong movie na Mara Clara. Mara Clara. Mara means bitter. Mabait. Kasi hindi ko napanood, nakita ko lang yung mga pero yeah, I'm sure mga kapatid, kung bakit Mara yun, mapait siguro yung kwento nun. Hindi ko, wala akong alam mga kapatid. Because Mara is bitter. Sabi ni Naomi, don't call me Naomi, call me Mara. Because in bitterness, I bear all these things. Patay na ang kanyang asawa, na hindi expected. Nabubuhay sa kanya, patay ang kanyang dalawang anak na lalaki. Umalis siya mga kapatid, pakiramdam niya puno. Ngayon, empty si Naomi.
But meron siyang hope, meron siyang pag-asa. Babalik ako sa Jerusalem. And that's one good decision. Kailangan bumalik ka kung saan ka talaga tinalaga ng Diyos. Jerusalem means house of bread. Specifically, mga kapatid, Bethlehem. Yun ang lugar nila, mga kapatid. Bethlehem. Bethlehem means house of bread. Beth means house. Lehem means bread. Meron lang yung senaryo, mga kapatid. Mayroong kunting taghirap lang doon sa Bethlehem sa time na umalis sila. Pero pagbalik nila, mga kapatid, harvest time sa Bethlehem. And we know the story. Sumunod ni Naomi, mga kapatid, si Ruth. At ginamit ng Panginoon si Naomi upang ma-usher si Ruth na makapag-asawa kay Boaz. So kahit sino, mga kapatid, pwedeng gamitin ng ating Panginoon. If you learn to decide to humble. Kasi ganito, mga kapatid, maraming yung mga nakakilala na sa Panginoon, ayaw bumalik sa Panginoon dahil ang tinitingnan nila ay nahihiya ako, ayaw ko nang bumalik. Diba? Meron tayong ini-encourage church, ha? Balik tayo sa Panginoon, sis. Right? Maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag mo nang isipin yung nakaraan. Importante ngayon at saka yung darating. Ay, nahihiya ako eh. Saka na lang. The first time na kailangang harapin ni Naomi is yung pride. Umalis sila eh. Expecting that there will be, mas okay. Pero hindi maganda nangyari, mga kapatid. Empty na sila ngayon. So kailangan niya magpakumbaba, babalik doon sa kanilang bahay. And guess what? Nung bumalik, di ba si Naomi yun? Bakit kakaiba na siya? Kasi parang hindi siya gaano makilala, mga kapatid. At inamin niya, merong kapaitan na nangyari. Yung aking asawa namatay, ang dalawang anak namatay doon sa Moab. I went out full. I came back empty. But she faced the reality. Napakumbaba siya, mga kapatid. Guess what? To make the long story short, naging magandang kwento ni Naomi, mga kapatid, dahil yung kaniyang daughter-in-law na si Ruth, ginamit ng Panginoon upang makapag-asawa. Muli, mga kapatid. At ang naging asawa si Boaz. Boaz, they begot a son named Edom. And Edom begot a son named Obed. And Obed begot a son named Jesse. Jesse begot a son named David. David, the king of Israel. Hallelujah, hallelujah. And David, king of Israel, doon galing, mga kapatid, lumabas si Jesus Christ, the Messiah who saved the world. Praise God. Amen. So sa ating mga imperfection, mga kapatid, of course, hindi natin minamagnify ating imperfection. We just learn, mga kapatid, to recognize. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit nilalagyan pa rin tayo ng Panginoon ng weakness, imperfection, upang huwag tayong magmataas. If we learn to recognize our weakness and our imperfection, it helps us stay humble. Si Pablo, mga kapatid, meron siyang pinag-pray sa kanyang sarili. Hindi sinabi, mga kapatid, tinawag ni Paul, mga kapatid, na thorn in the flesh. I have this thorn in the flesh. Meron siyang tinik sa kanyang laman. Maraming nagsabi, mga kapatid, yung kanyang eyesight, poor eyesight. Hindi siya gaano makakita, mga kapatid, si Paul. Marami siyang pinag-pray. Maraming pinag-pray si Paul, mga kapatid, gumaling. Pero siya, meron siyang karamdaman. Minsan ganun, mga kapatid. Kaya marami siyang kasama eh. Mayroon siyang tagasulat. Mayroon siyang tagasulat dahil hindi niya pwedeng isulat sa kanyang sarili, mga kapatid, ang lahat ng kanyang gustong sabihin. Meron siyang writer. So, tinawag niya yung, mga kapatid, na thorn in the flesh. Nagpipray siya sa Panginoon. Ang sabi niya, I pray this 3 times na maalis. Kaya gagaling siya. Pero anong sagot ng Panginoon? Paul, my grace is sufficient for you.
Ibig sabihin, sabi ng Panginoon kay Paul, hindi ko na aalisin yan. Dalhin mo na yan. Kung karamdaman man yan, hindi na kita pagalingin Paul. Dahil sapat na ang aking biyaya sa iyo. So don't expect, mga kapatid, na maging gawin ng Diyos na perfect ang ating buhay. In this earth, no. No. Ngunit mayroong tirahan na hinanda ng ating Panginoon. Listen, kasi kung gawin ng Panginoon na perfect ang ating buhay sa mundong ito, hindi na tayo mag-desire ng eternal life. So from time to time, mga kapatid, i-allow ng Diyos na mayroong tayong thorn in the flesh, mayroong tayong tinik. Na kapag alam yung tinik, mga kapatid, kapag mayroong tinik sa laman na hindi naalis, aray. Pag sumagi ng konting badermite, masakit. Hindi tayo komportable. If you have thorn in the flesh, hindi tayo komportable, mga kapatid. Talagang mag-iingat tayo sa ating galaw. And God has a purpose. Para lalo tayong mag-ingat sa ating paglilingkod. Hallelujah. Si Elisha, mga kapatid, marami siyang pinagaling, propeta. Maraming mga milagrong nangyari sa kanya, mga kapatid. Pinag-pray na, patay, muling nabuhay. Pinuntahan niya yung anak ng isang babae. Una, wala silang anak. Pinag-pray, mga kapatid, Elisha. Ng anak, mga kapatid. Nung lumipas ang 12 years old, namatay yung anak. Na pinag-pray niya. Na magkaroon silang anak. Sabi ni Elisha, dalhin mo, takbo ka, Gehazi. Dalhin mo ito aking tungkod. Ilagay mo sa kanya. Walang nangyari. Pumunta si Elisha, mga kapatid, pinag-pray niya. Hindi agad gumaling. He stretched forth his hand. Nabuhay yung bata, mga kapatid. Maraming milagro, mga kapatid. Yung palakol ng isang servant, gumawa sila ng church project. Gilid ng ilog, mga kapatid. Habang pinuputo nila ng kahoy, mga kapatid, lumipad yung palakol nandun sa ilog. Sabi ng isa sa mga hiniram ko lang yun. Siguro sa panahon yun, mahal yung bakal. Mahirap gumawa na ulit. Walang mga machineries eh. Mahirap gumawa. Hiniram ko lang yun. Sabi ni Elisha, saan ang hulog? Yan banda. Kumuha na si Elisha, mga kapatid, ng kahoy. Hinagis niya. Lumutang yung bakal, mga kapatid. What a miracle! Lumutan mga parang magnet naging magnet, mga kapatid, yung kahoy. Miracle after miracle. Pero ano ang dulo ni Elisha? Nagkasakit din siya. So God will not make everything in your life in this earth perfect. Ang mahalaga, mga kapatid, meron tayong relationship sa ating Panginoon. Amen. May mga panahong pahintulutan ng Diyos. Pastor Gary po, kasama natin yun. Nakita ng Panginoon ang yung pinagdaan, Pastor. He will not make everything in this earth perfect. Mahalaga, mga kapatid, alam natin na kasama natin ang ating Panginoon. Bakit sinabi ng ating Panginoon, when you pass through the waters, I will be with you. Dahil alam ng Panginoon someday. May mga ilog, mga kapatid. May tayo, mga kapatid, na dadaan ka sa ilog. Alam ng Panginoon, ba't sinabi ng ating Panginoon, when you pass through the fire? Dahil may mga panahon na dadaan tayo na may apoy. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the fire, I will be with you. Lahat yun may layunin, mga kapatid. Waters will wash us. Fire will purify us.
Hallelujah. God wants us to understand, mga kapatid, na kahit meron tayong mga imperfection, pwede tayong gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. I want to, before I close, mga kapatid, nabanggit ko minsan, mga kapatid, yung isa sa mga paborito ko, mga kapatid, na story sa isang sundalo, mga kapatid, na pinadala sa isang lugar, mga kapatid. At ang kanyang pangalan ay si Thomas Edward. Thomas Edward, mga kapatid, ay Lawrence. Ay pinanganak noong August 16, 1888 sa Wales. Pinadala, mga kapatid, siya sa Saudi before sa nag-broke up ang First World War. At si Thomas Edward Lawrence, mga kapatid, ay nag-train doon. At sa time na yun, of course, wala pang mga linya ng tubig. Wala pang mga linya ng tubig. Mahirap pa ang tubig, lalo na sa Palestine, mga kapatid. Wala pang pumping stations. Nag-train siya doon, mga kapatid. Ang purpose na kapag may mag-arise na sundalo in that area, meron nang naka-ready. Pinadala siya ng Great Britain. And ang plano nila nag-work out. It so happened, nung nag-broke out ang First World War, mga kapatid, meron ng strength agad na sumalo dahil kay Thomas Edward Lawrence. So dahil doon, nanalo ang Great Britain, di ba, sa First World War, hanggang sa Second World War, andun pa rin sila. So ang ginawa ng British government, lahat ng leaders doon sa lugar ng Palestine, mga kapatid, to reward them, pinadala doon sa Great Britain, mga kapatid, karoon sila ng parang good time, pinitreat sila, mga kapatid, escorted sa palasyo, mga kapatid, umupo sila kasama yung queen, nakinig sila sa meeting, ni-reward, mga kapatid. Last day, I think nabagay ko, mga kapatid, tinanong sila kung anong gusto nilang maiuwi doon sa sabi niya, bukas uuwi na kayo, anong gusto nilang iuwi sa inyong lugar? Dahil maganda yung kanilang hotel, mga kapatid, napakaganda, very comfortable. Lahat sila ng mga leaders na dala ni Thomas Lawrence, mga kapatid. Sabi niya, tanungin mo sila kung anong gusto nilang iuwi dahil ang reyna ibigay kung anong gusto nilang iuwi. Just choose one. Because sabi niya, anong mga gusto na? Nagulat sila, mga kapatid, dahil ang tinuro ng bawat isa, mga kapatid, tinuro nila yung faucet, yung gripo. Dahil sa hotel, di ba, may gripo? Lahat sila, mga kapatid, gusto nilang iuwi yun. Please remember, early 1900s. Sinuro yung gripo, gusto namin iuwi yan dahil mahirap ang tubig sa Palestine. Mahirap ang tubig. Gusto namin may ganyan na pagbukas ng may tubig na agad. Parang matawa tayo, but they don't know what's behind. Hindi na alam na nakakonect yung mga kapatid sa pumping station, nakakonect yung mga kapatid sa linya, mayroong motor na kapatid na umaandar, may nagpapump. Na kahit gaano kaganda yung tingnan yung faucet, kahit mamahalin pa, kung hindi siya nakakonect doon sa source, walang silbi yung faucet. And that's exactly who we are. Come on. Kahit medyo hindi magandang tingnan sa paglabas ng faucet, kung nakakonect yun sa magandang source, still mag-function siya sa kanyang design. Pero kahit gaano, kahit gold pa yan, plated. Kung paglabas tingnan mo, kung hindi nakakonect doon sa source, wala maasahang tubig na lalabas. Are you ready? Kahit gaano kagandang tingnan tayo panglabas, kung hindi tayo nakakonect palagi sa source. When people are thirsty, when people are in need, at gusto nilang magkaroon ng blessing, mga kapatid, gusto nilang ma-comfort ng
heavenly water na dadaloy mula sa atin. Kung hindi tayo nakakonect, mga kapatid, there will be no water that will come out from us. Kung tayo nakakonect sa Kanya, mga kapatid, every time na mayroong nangangailangan ng tubig, we will be a blessing. Pwede bang tumayo tayo lahat ngayon, mga kapatid? That's our purpose. Alam niyo kung bakit sinabi ng Panginoon, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore. May paniniwala ang Panginoon na nung natapos niya ang kanyang ministry, may mga tao na willing na maging vessel para sa Kanya. Sapat na sa ating Panginoon ang 3 taon kalahati na lumakad sa mundong ito upang ipakita sa atin ang daan. Dahil alam niya, after, may mga taong mag-step out at susunod sa kanyang mga landas na maging daluyan ng kalooban ng Panginoon. All power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore. Jesus knew na mayroong mag-step out upang maging vessel din para sa Kanya. That will step out for His glory, for His purpose. Father, we thank you today. Father, we bless you. Father, we glorify your name. Here we are, God, imperfect vessels. At marami sa amin, Panginoon, may mga struggles. I believe. Lord, as we come and surrender before you, we want to glorify your name. We want to magnify your name, O God. What a church would it be kung ang bawat isa sa aming Panginoon ay magawa ang kanyang layunin sa mundong ito. Help us, Lord, to be purpose-oriented than just enjoying life. Help us, Lord, to search out. Help us, Lord, to look on the things above, not on the things on earth. Dahil ang tunay na kapayapaan at kagalakan, Panginoon, ay nasa iyo. I pray, God, na enough o Diyos ang lesson na iniwan, Panginoon, ng mga nauuna sa amin, ng mga wisdom na iniwan ng mga nauna sa amin, Panginoon. I pray for the young generation, oh God, that they will heed to the Word. They will listen to the Word, oh God. I pray for every father, every mother right here, oh God. I pray for the wisdom of God to rest upon us. I pray for every family in the name of the Lord Jesus. Bigkisin mo ng iyong pag-ibig, Panginoon. Let the wisdom of God be upon us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You can use anything, Lord. Yes, you can use me. Yes, you can use everybody, Lord. Yes, you can use. If you can use anything, Lord, you can use somebody right here. I pray right now, Lord, ang bawat isa na narito, Panginoon. Hinihintay mo, Diyos, ang aming pag-step out and say, here am I. Lord, use me. Hallelujah. Habang tayo nakatayo ngayon, mga kapatid, if you can do it by faith, mga kapatid,